Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ito po muli si Joey, nagbabalik para magbigay po muli ng kaunting kaalaman patungkol po sa salita ng Diyos. Paalala lang po muli, hindi po tayo religious, wala po tayong pinapanigan o kinikilingang relihiyon po dito po sa ating pong pag-uusapan. Ang Biblia po ay bukas para sa lahat upang ating pong basahin at pag-aralan. Ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa sugal. Bakit po sa panahon ngayon ay napakarami po ang nagsusugal. Lalo na po ngayon, nandiyan na po sa internet, sa mga online, ang mga sugal. O paano natin iiwas ang ating pong mga anak dito po sa sugal para hindi po sila mahumaling po. Ako po mismo ay pinag-aralan kong mabuti ang sugal. At ako po ay nag-eksperimento ng pagtaya sa pamamagitan lamang ng paglista. Ito nga po ang aking pong mga actually tinapon ko na po yung iba, mas makapal pa po dito ang aking pong listahan. Pakikita ko po sa inyo maya-maya. Sinubukan kong pag-aralan ang sugal at ako nga po ay gumamit ng iba't ibang uri ng strategy tulad ng martingale strategy, Fibonacci strategy at marami pang ibang mga strategies. At gumawa na rin ako ng sarili kong strategy. At sa aking pong pag-aaral, lumalabas, lahat ay talo. May panahon na nananalo, ngunit sa bandang huli ay natatalo rin. Hindi po ako tumataya ng aktwal. Sinubukan kong ilista lamang ang aking pong mga taya para makasigurado na hindi ako matatalo. Sinubukan ko ang online sabong, baraha, ruleta, dice, at marami pang ibang uri ng sugal. At nakita ko, lahat po ay talo. Sa madalit salita, mas lamang po ang talo kaysa panalo sa sugal. Masama po ba ang sugal? Actually, wala pong sinasabing diretso sa Biblia na masama ang sugal. In fact, ang sistema po ng sugal ay ginamit din ng Diyos. At yan po ay mababasa natin doon po sa aklat ng Joshua chapter 18 verse 10 para ipamahagi po ang lupain sa mga Israelita. At ano po mga sinasabi po doon, ginawa nga ni Josue ang palabunutan. Sabi po ron, ang palabunutan ayon sa utos ni Yahweh. At sa pamamagitan nito'y binigyan niya ang bawat lipi ng kani-kanilang kaparte sa lupain. Yan po yung sinasabi. Baka po kayo yung magtatanong, Joey, teka muna, hindi naman sugal yan hindi naman nagsusugal ang Diyos Sa bagay, tama naman po yung inyong mga katanungan. Pero yung sistema po ng sugal ay kanyang ginamit. Ibig sabihin, nung panahon na yon ay meron na rin nagsusugal. At yung sistemang palabunutan, yun ang kanilang ginagamit. Ano po yung sinabi dito sa Mateo 27 verse 35? Ito, nung maipako po ang ating Panginoong Hesukristo. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. At doon naman po, sa Acts chapter 1 verse 24 hanggang 26, ay ginamit din ng Diyos, sa pagpili ng kapalit ni Judas ang sistema ng palabunutan. At ang ating Panginoon po ay umakyat na sa langit. Wala na siyempre si Judas noon, siya po ay namatay na. Kaya sila ay pumili ng mga kapalit ni Judas, yung 11 para maging 12. Kaya sinasabi po doon sa chapter 1 ng Acts verse 23 hanggang 26, kaya't iminungkahi nila ang dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Husto. Pagkatapos sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili, upang maglingkod bilang apostol, kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin
nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Sa verse 26, ang sabi po doon, nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya't siya'y idinagdag sa 11 apostol. So, yan po, ang Diyos po ang pumipili. Ang kanilang pinili ay parehong kwalipikado. So, ibig sabihin, nakasama na nilang pareho. Alam ba naman pumili sila ng hindi pa nila nakakasama? Pag hindi pa nila nakakasama, walang alam yon sa mga ginagawa nila. Hindi alam ang history kung ano yung ginawa nila. Kaya kailangan alam yung ginawa nila. Kaya naman, pumili sila ng dalawa at isa lang doon ang dapat piliin. At ito nga ay inasa nila sa ating Diyos. At sila ay nagpalabunutan at ang nabunot nga ay si Matias. Ibig sabihin, si Matias ang kalooban ng Diyos na pumalit para kay Judas. Alam niyo, totoo naman po yan. Talaga namang ang Diyos ang talagang pumipili. Katulad ko, ako po ay nagkaroon ng karanasan. Ako ay bumibili lamang sa tindahan. Kaya ako po ay namamalengke araw-araw. Pagpunta ko sa tindahan, ay merong isang babae doon. Siya po ay nagpapataya ng ending. At inaalok niya yung may-ari ng tindahan na tumaya sa kanya ng ending. Ayaw naman tumaya sa kanya. Inaalok niya yung ibang namimili doon na tumaya ng ending. Yung iba, tumaya. Nakikiusap siya na siya natayaan na yung kanyang mga natitirang numero dahil siya nga yung mamamalengke pa. Nagkataon naman na nandun ako at ako yung kanyang inalok. Sabi niya, Sir, baka pwede mo na lang tayaan itong numero na mga natitira dito. Sabi ko, hindi naman kasi ako nagsusugal. Kasi kailangan ko din sige, para makatulong na rin sa'yo. Tumaya ako ng 20 pesos. Sabi niya, isang kombinasyon na lang pala yung natitira. O sige, yan na lang. Kung ano, bahala ka na dyan. Actually, hindi ko na tinanong kung anong numero yun Pinabayaan ko. Actually, kinalimutan ko na Ang sa akin lang naman, makatulong Kasi nga, meron pa siyang bibilhin. Mukhang may mga anak pa yata yun. Siyempre, naghahanap buhay din naman. Pagbalik ko kinabukasan, ako ay bumili. Nanalo ko ng 800. Biro mo, lahat ng tumaya, ay hindi sila nanalo. Pero yung natirang numero na natira sa akin pa napunta, yun ang tinayaan ko. Ako pa yung nanalo. So, may mga ganyan din pong pagkakataon. At hindi naman tayo umaasa sa swerte. Ang sa akin lang naman po ay makatulong. At alam niyo po, meron akong isang kakilala, magmula po nang nauso yung loto. Araw-araw siyang tumataya. Halos walang paltos yun. Papaltos lang yun pag siya may sakit. Hanggang ngayon, hindi pa siya tumatama. Ewan ko kung bakit hindi siya tumatama. Siguro, hindi kalooban ng Diyos na patabain siya. Pero biglang tayo ako po may nabalitaan. Meron daw nanalo ng 700 million. At isang ticket lang daw yata yung kinuha nito. At ang nangyari, napadaan lang daw siya sa bilihan ng ticket. At sabi niya, katuwaan lang daw, kaya sila bumili ng ticket. Parang sa pagkakarinig ko, nakalimutan na nila na sila tumaya sa loto. Naalala na lang nila nung ilang linggo na. Tapos nalaman nila, sila po ay tumama. No? Bakit kaya ganun? Wala tayong magagawa. Kalooban ng Diyos yan. Siya yung pinili. No? Kumbaga, marahil nakita ng Diyos yung kanyang puso. Hindi naman siya interesadong magsugal. So, may mga ganyan pong pagkakataon. So, bakit naman po masama daw ang sugal? Unang-una, pinagnanasahan mo ang pera ng iba. At inilalagay mo ang pera mo sa panganib. Kung nagsasalita lang ang pera mo, baka sasabihin sa'yo nire-nervyos na ako, kung pwede lang, wag mo na akong itaya kung nagsasalita lang yung pera. Ano po yung sinasabi doon sa aklat ng Ecclesiastes? Chapter 5, verse 10. Ang sabi po roon, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi nasisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Ganoon naman po talaga Kung sa sugal ikaw ay nanalo, ay hindi ka masisiyahan.
Lalo na kung konti lang ang napapanalunan mo, hindi ka masisiyahan. Lalo ka pang magsusugal. At kung nananalo ka pa ng nananalo, lalo ka pang magsusugal dahil hindi ka nakukontento. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. At ikalawa, bakit po masama ang sugal? Unang-una, maaring mauwi sa hindi organisadong paghawak ng pera. Ibig sabihin, yung budget mo ay nagkakandaloko-loko, no? At sa pagsusugal, ubos ang pera para sa pamilya, para sana sa pambili ng pagkain ay minsan ay nailalaan na lang sa pagsusugal sapagkat umaasa na baka sakaling manalo. At sa pagsusugal din ay natututo kang manghingi ng wala sa lugar. No? Matututo kang mangutang na wala sa lugar, matututo kang magbenta ng wala sa lugar ng iyong ari-arian, at matututo kang manghingi ng wala sa lugar. Alam niyo po, sa mga sugalan, maraming nanghihingi dyan kapag ikaw ay nananalo, pero kapag binigyan mo na, anong gagawin nila? Isinusugal din. So, ganyan po ang nangyayari. At kung minsan, isang nagsusugal ay natututo pang magnakaw at natututo pang manloko. No? At ang malala, sa iyong pagkatalo, lubos na pagkatalo ay pwedeng ikaw ay magpakamatay. Hindi naman po lingid sa atin yung ganyang mga balita. So, baka po kayo magtatanong, Joey, paano naman? Unfair ka naman siguro. Paano naman kung katulad namin? Hindi naman kami nalululong sa sugal. Hindi naman kami nahuhumaling dyan. Ginagawa lang namin, libangan. O ginagamit ko dyan. Extra money ko lang naman. Sa bagay, tama naman po kayo dyan. Yan naman po ay mabuti talaga. No? Mabuti dahil kung ganyan po ang nangyayari, mabuti po yan kung ganyan po ang nangyayari. Kung yan ay nagiging libangan ng karamihan. Okay, yan po ay masasabi natin mabuti kung libangan lang. Kaso, mas marami po ang hindi yang ginagawang libangan. Mas marami ang ginagawa yang sapalaran. At sa mga bilang po ng naglilibang-libang sa sugal, ay konti lang. Mas marami po talaga ang talagang nagsusugal. Meron din pong negatibo dyan sa inyo pong sinasabi na ginagawa niyong libangan ang sugal. Sapagkat unang-una, kayo po ay nakikita ng inyong mga kapitbahay, ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga kamag-anak, ng inyong mga magulang, at lalong-lalo na ng inyong mga anak na nagpupunta sa sugalan para maglibang-libang lang kamo sa sugalan. Pero tama po yun, naglilibang-libang ka. Pero yung pong reputasyon at impresyon na ikaw ay nandun sa sugalan, nakikita, ang impression po sa'yo, ikaw ay nagsusugal. Ikaw ay naroon, hindi maglibang, para magsugal kung ikaw po ay pumupunta sa sugalan. Kaya siguro, mas mabuting ipinapayo na lang na sa ibang mo na lang i-google ang iyong panahon. Huwag dyan sa pagsusugal. At kung libangan lang naman ang iniisip mo, ay marami pong pwedeng mapaglibangan. Pwede mo ilaan sa pagtulong na lang ang iyong sobrang pera. Tanong-tanong ka sa iyong mga kaibigan, baka may nangangailangan ng gamot, ipautang mo na lang yan o kaya itulong mo, no? Ipautang mo pero wag mo nang singilin sapagkat tumutulong ka lang naman. Marami diyan mga gustong mag-aral na walang pang tuition, lalo-lalo na yung mga kamag-anak mo. At may mga simbahan din diyan na nangangailangan ng tulong. Bakit doon hindi mo doon ilan? Yung may mga pari diyan na nangangailangan din, no? May mga pastor na nangangailangan para palawakin ang salita ng Diyos. At may mga madre diyan na nag-aalaga ng may mga kapansanan, no? May mga madre nag-aalaga ng mga ulila na. Diyan mo ilagay, diyan mo ibigay ang iyong sobrang pera at huwag diyan sa pagsusugal. Sinasabi nga po doon sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 20, verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakikita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa
tumatanggap. Baka siguro po kayo ay magtatanong, paano Joey kung galing sa masama ang ibinibigay? Yan ba'y magbubunga rin ng mabuti? Ang sagot po dyan ay oo naman po. What you sow, you reap. Kung ikaw ay nagbigay, ay bibigyan ka rin. Kung ano yung ginawa mo, kung ikaw ay gumawa ng masama sa iyong kapwa, ay masama rin ang iyong aanihin. Halimbawa, ikaw ay nagbebenta ng droga at yung kinikita mo ay ipinamimigay mo sa mga nangangailangan. Maring pag ikaw ay namatay, meron namang dadalaw para sa'yo. Merong iiyak para sa'yo. At meron din namang magbibigay para sa'yo kung kailangan mo. At kung ikaw naman ay makulong, ay hindi yan bunga ng iyong pagbibigay. Ikaw ay nakulong dahil ikaw ay nagbibenta ng droga. So, what you sow, you reap. Linawin ko lang po, ikaw ay nakulong hindi dahil sa ikaw ay nagbibigay. Ikaw ay nakulong dahil ikaw ay nagbibenta ng droga. So, kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. What you sow, you reap. Paano po maiiwasan ng inyong mga anak ang sugal? Ang sabi po doon sa aklat ng Kawikaan o Proverbs chapter 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Unang-una, siguro po ay palagi nating ipaalala na ang sugal o maging ang ibang bisyo ay masama. Ibig sabihin, habang lumalaki po ang bata, ay paalalahanan na ang mga bisyo, at isa na nga rito ang sugal, ay masama. Ikalawa, huwag po nating ipagmalaki ang perang galing sa sugal. Ibig sabihin, kung iyong asawa ay nagsusugal at nananalo, siyempre magbibigay siya ng pera, ay huwag po nating ipagmalaki na ito ay galing sa sugal. At huwag natin pong purihin ang pagsusugal. Huwag nating purihin ang pera galing sa sugal. Yan po ay hindi magandang impluwensya rin sa mga kabataan. At ikatlo, magbigay tayo ng mga halimbawa ng mga tao na may karanasan ng masamang bunga ng sugal. Kaya napariwara ang buhay. Marami po dyan, nasa inyong mga paligid lamang. Gawin nyo pong halimbawa na hindi naman ninyo parang dinidegrade ng tao, ginagawa nyo lang halimbawa sapagkat yun naman ang totoo. At ikaapat, mas mabuti pong iwasan ang environment ng sugalan. At huwag natin siyang pababayaan na nanonood ng nagsusugal sapagkat hindi lalaon, baka ito ay kanya na rin matutunan. At kung maaari, pagalitan o sawayin ang ating mga anak kung sakaling siya ay nanonood ng sugal. Hindi naman kailangan matutunan kasi ang sugal So, okay lang na hindi niya mapanood dyan sa habang buhay. At isa pa, dapat alisin ang mga bagay na ginagamit sa sugal sa inyong tahanan. Halimbawa, yung baraha, no? Yung dice. Hanggat maaari, huwag na nating ipalaro. Huwag na nating ipatuto yan sa ating pong mga anak. Sapagkat yan po ay ginagamit sa sugal. Siguro mas mabuting ibigay sa kanya kung ano ang hilig at doon mo siya suportahan. Halimbawa, gusto niya ng musika, ay doon mo siya suportahan. Gusto niya ng sports, doon mo siya suportahan. At ika-anim o ito pong huli, actually marami yan, pero ito lang naisip kong mga importante. Dapat po ay mahigpit ang mga paalala, ngunit nasa lugar. Alam nyo po dito, minsan tayo nagkakaproblema. Kung sobrang higpit naman, ay magkakaproblema din tayo. Bakit po? Sapagkat nararamdaman ng bata na parang siya ay sinasakal na. Dapat ipinakikita mo rin sa kanya na mahal mo siya. Sapagkat minsan ay kapag hindi na nakita ng yung anak ang pagmamahal sa loob ng tahanan, ito ay hahanapin niya sa labas ng tahanan. At
doon siya magsusumbong sa kanyang mga kaibigan na siya ay pinagmamalupitan, siya ay hinihigpitan masyado. Kaya naman, maaaring siya ay maging rebelde. Kaya kailangan ay magpatuloy po ang inyong bonding sa tahanan upang hindi niya maramdaman na siya ay hinihigpitan at pinagmamalupitan. Kung sakaling pinakikita mo sa kanya na ikaw ay mahigpit, dapat ipinakikita mo rin sa kanya na mahal mo siya. Sana po ako'y nakatulong sa inyo, nakapagbigay po ako ng kahit konting kaalaman na nagmumula po sa salita ng Diyos. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, ay mag-subscribe po kayo. At kung gusto niyo pong makatulong din sa inyong mga kaibigan, makapagbigay ng payo, ipadala niyo po itong video na to. I-share niyo po itong video na ito. Baka sakaling makatulong po sa kanila. Kaya maraming salamat po. Ito po muli si Joey, nagpapaalam, pansamantala. Makitang-kita po tayo muli sa aking pong susunod na vlog. Pagpalain po kayo ng Diyos.